Ah, so nagtataka ako kanina kung ano yung sinasabi ni, Senator Lacson in the past few days since nag-testify si Marine Sergeant Gutesa, may mga ilang statements siya na medyo nagtataka lang ako. Um, Bakit tinatanong niya for example, nagpapa-background check siya kay Gutesa. Ito yung press release niya from the Senate 2 days ago. Sabi niya, pinresenta daw si Gutesa, dating security consultant ni Zaldico, prinisenta dun sa committee last Thursday nang wala naman daw notice. Tapos nung prinisenta yung affidavit niya, ikinwestiyon naman later on no yung notaryo nito. Dininay pa nga nung abogado na di umano'y nagnotaryo yon na siya yung naghanda ng affidavit na yon. Sabi niya falsified and unauthorized. Later on, sinabi rin ni Senator Lacson na kailangan daw ng background check dito kay Gutesa. So, masyado siyang ay meron pa. In addition to that, meron pa siyang sinasabi na posible daw na maging liable for perjury si Marine Sergeant Gutesa dahil daw hindi totoo yung pagkanotaryo ng kanyang affidavit. Ngek. Sabi niya, pwede rin naman. Tapos later on, meron pa siyang mga tanong katulad ng, pinapirma lang ba kay Gutesa itong affidavit niya? Of course, he completely disregards yung Q&A that was conducted by by Senator Marcoleta during the Senate hearing. Sabi ni Arnel, bakit ba sa notary na ang issue? Okay. Yan. So ulit, balikan ko. So ito yung mga sinasabi ni Senator Lacson. Ina-attack niya, among others. So, again, balikan po natin si Senator Lacson. So, tama kayo, bakit nga ba yung notaryo ang inaatake dito? Naaapektuhan ba ang testimonya? Actually, hindi. Kasi hiwalay po yung affidavit dun sa testimonya na ibinigay doon sa hukuman. At dun sa testimonya, inako niya kung ano yung nilalaman ng affidavit. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Lacson, bakit daw, na siya daw, si Sergeant Gutesa daw, ay malamang maaaring maging liable para sa perjury at baka patawag ng hukuman. Paano magiging perjury ni Mr. Gutesa yung kanyang affidavit kung mayroong enough to show that the affidavit is real? Kanino ba ang burden na ipatunayan na hindi totoo yon? It lies with the notary. Ngayon, kung yung signature is relatively the same as the notaries, kung tama yung notarial commission, kung tama yung IBP at PTR, yung mga ganyan will shift the burden on the notary to prove that the notarized affidavit was not actually notarized. Diba? Yung nagsasabi na peke yon, siya yung may burden. Hindi po enough yung denial lang. So, bukod pa dyan, so what is the effect? Well, ang nakikita lang po natin dito is that Senator Lacson seems to be working very, very hard to try to discredit Mr. Gutesa because he even questions, sabi niya dapat daw i-background check si Mr. Gutesa. My question is this, hindi ba background checks should be done on every single witness? Bakit ngayon mo lang naiisip? Hindi mo naman tinatanong yan sa ibang mga witness at bakit dito kay Mr. Gutesa, parang overtime si Senator Lacson. Para sa akin, nagpapakita na ito na may konting kiling na si Senador dahil masyado niyang pinag-iinitan itong isang witness na ito. Hi, sa mga marami pala kayo kaagad. Salamat po lahat and more or less nandito. So sabi ni Height Deprived, perjury is issuing a false, more so a notarized statement, di ba? Notarial statement does not necessarily mean that it's false or it's true, but it is made under oath. So ngayon, tama kayo, sabi niya, pero the notarization is void. So paano magiging perjury? Correct. Actually, magiging perjury if there are two statements that are made under oath. So kung magkasalungat, halimbawa yung affidavit niya doon sa sinasabi niya doon sa Senado, then yun, posibleng magkaroon ng perjury. Kung mag-testify siya in court, tapos yung testimony niya ay salungat doon sa affidavit niya, then dalawang under oath statements yun. That's the only time it becomes perjurious. So, ito yung tanong ko for those who are watching, papatulan ba natin yung ibang mga tools? Sabihin nyo lang. Kasi kung hindi, papatanggal ko na dun sa ating mga moderators.
Sabi ni Ma'am Sandra, okay, wag na. Sige, maglo-block lang muna ako ng mga trolls, ha? Merong iba kasi gumagawa ng account para lang dun sa ano, for the sole purpose of trolling us. Sabi ni Marlene, si Lacson may pinagtatakpan yan. Well, hindi natin alam kung ano yung pinagtatakpan niya, pero ang nakikita natin dito is, well, there's something about Mr. Gutesa that he doesn't like. Maybe it's the testimony. Sabi ni Ryu619, ano kaya ang gagawin ni Soto at ni Lacson? Interparliamentary respect. Actually, intra-parliamentary courtesy. So, ewan ko lang. But that's not a rule, di ba? It's just, ano lang yun, courtesy, tradition. Uy. Sabi ni Janjan, kayo ang Bistado Bilyonaryo News Channel. Ano sabi ng bilyonaryo? Bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Correct. Anong ibig sabihin ng independent director? Since binring up na rin ito. What does it mean? Di ba dati nagka-issue na sa independent director? Kasi si Secretary Popo Lotilla ay independent director ng one of the appointees companies. But what is an independent director? Yun na po ang nilalagay, he is a marginal owner. Nilalagay yun doon sa korporasyon to keep that corporation good. Kumbaga, para mayroong pwedeng tumutol. Kasi kung yung mga shareholders ay lahat, let's say, magkakamag-anak or associates of each other, an independent director is the one who says no. It's the one who will balance out the equation. Billionaire News Channel should know, sabi ni Janjan, that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties. Correct yan, because an independent director only has a marginal share, usually 1 share lang. No substantial shares, no control on sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. So ano na, Janjan, bitin yung statement, pakituloy po. Bitin kasi konti lang sa StreamYard ang tinatanggap na number of letters. Sabi ni Kenneth, sabi ni Mike Defensor, lalabas pa daw mga testigo. So pwede ba sila mag-testify pag lumabas sila o need pa nila ng screening kay Lacson? Tama, bakit kailangan pa ba nilang humingi ng permiso kay Lacson bago sila makapag-testify? Eh kung totoo na gusto ng Senado o ng Senate Blue Ribbon Committee ng makuha ang katotohanan, then dapat matanggap nila yung mga saksi. Sabi ni Johan Salazar, lahat ng witness ni Senator Marcoleta mainit dugo ni Lacson. So significant nga po na ang inaatake nila ngayon ay si Senator Marcoleta through his wife. Pero katulad na nga dati ng pagdidepensa kay Secretary Popo Lotilla nung siya ay inappoint bilang DOE Secretary, iba ang independent director sa actual director na may shares in the company. At yun nga, di ba, after tirahin ni Lacson, suddenly meron ng hit piece or mayroong pag-question na ang target, maliwanag yung target, si Senator Marcoleta. Sabi ni Alan, hanga ako sa mga trolls na nakikinig at nanonood dito. Ako kasi kapag ayaw ko sa tao, hindi ko masikmurang tingnan o pakinggan ang tao. Ganun na talaga sila kagipit. Opo. Hi kay babae. Maraming salamat sa lahat ng gifters dito sa TikTok, ha. Kay Kitty Gas, thank you very much. Kay Yang Namila, thank you very much. Kay Pompoko, hi. Hi, Miss Rain. Alright. Thank you kay Tanjo. Tama ba, Tanjo? Alright. Sabi ni Alfonso Federes, Ping versus Marines, sa Marines ako. Well, nakita rin po natin na nagsalita si Gary Alejano. Hindi ko alam, congressman ba si Gary? Nanalo na naman ba ang o wala na naman ang magdalo? So, hi Miss Riza. So, si
Gary Alejano ay isang dating kapitan yan sa Marines at sinasabi niya, ang kanyang statement naman ay huwag niyong idamay ang Marines dito. Hindi naman natin dinadamay ang Marines. Sinasabi lang natin mabuhay yung mga Marines kasi sinabi ni Sergeant Gutesa, Marines siya at honorable siya. He served with honor and he will continue to serve his country with honor. Kaya napilitan. Kaya siya nagsalita. Thank you kay YRMS. Yan. Sabi ni Sandy, oo, pwede naman ipanotarize uli kung yun ang issue nila. Totoo yan. But even more so, nung siya ay tumestigo sa Senado, under oath na siya. So ano yung problema nila? Hi kay Tranquility Within Ourselves. Sabi niya nakaabot sa first time sa live. Tumataas ang IQ and EQ pag nakikinig. Naks. Sabi ni Manuel, Ping Lacson is obviously protecting President Bongbong Marcos, Martin Romualdez, and other senators under the majority bloc. Ang tingin ko dito, ang isang possible mission ng mga pro-administration senators ay i-discredit yung or gawan ng issue yung mga pro-Inday senators diyan. So hindi po sila yung hindi po sila pwedeng parang they want to kumbaga may chilling effect. Gusto nilang pigilan yung possibility na makaasta itong mga to because they're also preparing for another impeachment. Ginagamit nila itong flood control issue para mag-discredit at tuloy-tuloy nilang bakbakan yung mga senador who will favor VP Inday should another impeachment be filed. Okay. Sinasagot na daw ni Marcoleta. Ay na, wala yung Sabi ni Good Karma, sinasagot na ni Senator Marcoleta naman. Ang issue, especially yung dinidiktahan daw sa binabasa ng witness, may 4 na original copies and may kopya si Lacson while yung hawak ni Gutesco ay Xerox lang, kaya putol. So, yun na nga, what does he mean na dinidiktahan? Kung affidavit naman niya at inako niya yan, you can refer to may rule kasi sa hukuman na kapag ikaw ay testigo pero meron kang hawak na memorandum, what is a memorandum? Allowed po yun because it will help you help with your memory, lalo na kung detalyado yung iyong pagtetestigo, yung testimony mo. Bakit inuugnay ang wife ni Senator Marcoleta sa mga diskaya? Gusto nung ibang mga senador, yung mga pro-admin senators, na ma-discredit si Senator Marcoleta. At yung kunwari, papakita nila na may kaugnayan doon sa mga diskaya. Pero ang weird, no? Independent director of an insurance company kung saan ginamit ng mga diskaya yung insurance company na yun para mag-file ng bond. Nakakaloka, parang malayo. Kailangan patunayan nila na yung pagkuha ni Diskaya, ng mga Diskaya, ng bond dun sa insurance company na yun ay may kaugnayan doon kay Senator Marcoleta o kay Mrs. Marcoleta. Pero parang medyo manipis yung ginagamit nilang link. Donald, wag mo naman wag ka naman magpatikim ng ganyan. Sabi niya, nagbago na statement ni Lacson. Pero hindi niya sinabi kung paano nagbago. Sabi ni Ma'am Rosemary, maganda po si Miss Trixie. May debate pala. Meet ko siya sa Hague noong 23. Hi, ma'am. Yes. Yan yung picture niyo kasi kung yan, I'm pretty sure maaalala kita. Sabi ni RD Gale, hindi kaya todo lihis ang investigasyon dahil ang dulo ay kasama ang partido sa partihan. Tanong lang po yan, naisip ko lang po. Ay, eyeglasses nga pala. Thank you kay Sir Serimon. Okay. Thank you kay Sleep Spell. Sabi ni Equanimity, ang yayabang nilang i-oust si Marcoleta ay halata namang may pinagtatakpan. Yun na nga kung gigimik kayo, dapat hindi halata. Kasi kung halata, bistado, gayon din. Walang pinagkaiba. May story nga sa bilyonaryo na natukoy na daw yung tirahan ni
o yung property ni Zaldico sa Paris. Kasi nangyari yan kasi ini-interview ako during yung parang meet and greet with the Pinoys in Paris. So, sila yung nagkwento sa akin na ano, na natukoy na nga. Sabi ko, di ba may property siya dito? Sabi nila, oo, na ano, alam na nga daw nila. So sabi ko, ala di, ano. Tapos ano, may mga nagtanong, pwede ba daw mag-rally sa harap ng property ni ano, Kong Marcoleta sa Paris? Sabi ko, depende yan dun sa rules ng Paris. Ano, generally, ang alam ko pwede, but they have to find out what the rules are locally. Sabi ni Ma'am Jane, ano ba yan? Lahat na lang sa minority, dinadamay na nila isa-isa para mas lalong humina ang minority. Oo nga eh. Well, they're trying. Ganito yan. Para sa akin, simple lang yan. Maliwanag na hindi sila kakampi. Okay? Maliwanag na kalaban sila at kalaban sila sa politiko. So wag na tayong magugulat pag meron silang ginagawa para maantala o salungatin yung mga katulad ni Senator Marcoleta, yung mga katulad ni na Senator Bato, Senator Robin, etc. Diba? Sigurado na tayo na kahit anong gawin nila para makasulong, gagawa at gagawa sila ng paraan para hindi matuloy yun. Sabi ni Tancho, maganda po mag-rally para malaman ng Paris magnanakaw si Martin Romualdez, maleta puro pera. Well, kay congressman ko, ang pagkaintindi ko ng property, ang allegedly may-ari ng property sa Paris. Sabi ni Chester, good evening, we love you and we support you. Itong si Pink, alam mo sakdalinis, kumusta naman yung tungkol sa semento issue na involved ang anak niya? How about Kuratong? Oo nga eh, nakapost pa rin hanggang ngayon yung nilagay ni former Commissioner Nicanor Faeldon. Kasi ang ginawa ni Ping Lacson, pinatawag si then Commissioner Bureau of Customs, Commissioner Nicanor Faeldon sa Senado at dinidikdik siya for one reason or another, yung pala, according to Comnic, hindi daw napagbigyan yung anak, allegedly, doon sa issue ng semento. Nakapost pa naman po. Yon, hanapin niyo po yung yung Facebook page na Nicanor Faeldon or Nicanor E. Faeldon. Sabi ni Toge, bitter kasi yan si Soto at Lacson tandem, talo kasi nung 2022. Oo nga pala, no? Sabi ni Alan, hindi nila kaya si Marcoleta. Hindi nga nagpatinag yan sa mga kapwa congressman niya. Ngayon pang senador siya. Ang tingin ko naman. At saka ano naman, ang hina naman. Kung yung tungkol sa misis niya yun, independent commissioner nga siya. Independent director nga siya. Matagal nang ini-explain. Secretary pa ako eh. Kasi naging issue niya yung kay Sec Popolo Tilla. So ngayon, alam na ng mga tao what an independent director is. Susmin naman itong mga to. Sabi ni Miss G, I'm a big fan, so felt so privileged to have seen you in person sa The Hague. Lagi lang akong team replay but now nababantayan ko na ang live mo. Happy days. Naka-glasses na po ako. Hi kay Nolly. Thank you kay Merlin Go. Sabi ni 3K, sa aking palagay, hindi nila kaya ang minority lalo na pagdating sa legal matters. Dahil marami silang abogado sa minority. Totoo naman. Thank you kay Ron Galeza. Sabi ni Ma'am Karen, they're using Sara and Digong together with sa mga kumakampi sa mga Duterte to shield their thievery. I beg Sara to disagree with her na siya ang makikinabang leading the shout of be resign. Kasi ano pang pakikinabangan bagkus she will save the people like the progress they are doing in Davao. Ginagamit din ng admin na to ang US as liberal to stay in power. Narinig ko Ned daw may hawak ng CIA. Nahawak ng CIA ang nagsabing wag sumigaw ng be resign. What is the basis of Pinky na perjury daw si ex-marine? Bumalik ko. I think it's a misappreciation of what a notarial document is. Sabi ni Margarita, let's say nagtagumpay ang Sarsuela ng 2 tuta at magtuloy ang impeachment. Would it be wise if Inday resigns para makaran siya for 2028 elections? Bakit? Kahit hindi naman siya mag-resign, makakaran siya sa 2028 elections eh. I think kasi is that, remember, nung unang kinasuhan si VP Inday sa Kongreso, yun din yung tingin ng mga tao, hala baka maano si Inday. Pero, nung nandun na, nasa Senado na, nanalo siya sa Supreme Court, nanalo pa siya sa Senado. So I think, I trust VP Inday. Pag nag-resign yan, supportahan ko siya.
Pero kung di siya nagre-resign, it means alam niya may hawak pa siya. So, for me, I will support her decision, whatever it is. Sabi ni, ano yun, I023, nasa USB ni Kong Toby plus na lang evidence matuldukan sino involved sa korupsyon. Ano yung post? Tapos ililihis lang nila. Sabi ni One Soul, may property din po by the beach yung sila Sylvia Sanchez at Aide sa Cannes, sa France, na nag-vlog pa mismo si Sylvia pero binura na niya. Sabi ni Fear Not, it's crucial that the AFP recognizes the gravity of this situation and understand that they may be exploited by corrupt politicians for unlawful purposes. Eternal vigilance is the price of liberty. Okay, next. Sabi ni Equanimity, ang nakakagigil yung yabang daw ni Lacson. And Soto, akala ko pa ba naman mas makakatulong mga expose nila? Diyos ko, mas bumagal pa, ang ganda na sana ng path nung kay Marcoleta, puro papogi ang statements. Ayun na nga. So, may issues talaga ang mga ito. Sabi ni Mamia, tsaka ang galing ni Senator Marcoleta, talagang laban kung laban. Sabi ni Victor, sa tingin niyo makakaupo ba si Bonjing sa ombudsman? Hindi ko sure. Kasi hindi natin sigurado kung totoong may clearance siya. Ngayon, kung may kung totoong may clearance siya, subject pa rin yan sa pagkikilatis ng Judicial and Bar Council. Sabi ni MVT, a-attend ba si VP sa budget hearing ng OVP bukas sa Senado? Ready na si Hontiveros para gisahin siya sa CF funds. Anong connection ng CF funds dun sa kanyang budget? Kung i-bring up ni Senator Risa ang isang bagay na nakasumiti naman sa COA, siya yung wala sa lugar. 'Di ba? Nakikialam siya sa mga ongoing na investigation. Ngayon, merong kaso, kung di po ako nagkakamali, si VP Inday sa ombudsman ngayon. Pwede naman niyang sabihin, nasa na po, may nag-file po ng kaso sa ombudsman. O, 'di ba? Parang finorward kasi ng Kongreso yung minutes eh. So hindi ko alam, I think na it's possible na na-dismiss na. Kasi sino ba ang nagde-determine kung tama o mali ang pagkagastos niyan? It is the COA, subject to the terms in the memorandum in the joint memorandum circular that lays the rules for the use of the confidential funds and intelligence funds. Thank you kay Sleep Spell. Sabi ni Real Distort, hindi po ba mas lumala yung case? Which case? Wala naman po. Hindi naman connected yung sinabi niya dun sa kanyang kaso. Pero posibleng magamit laban sa kanya sa pagkikilatis ng Judicial and Bar Council sa kanyang application bilang ombudsman. Sabi ni Mario de la Cruz, ang ICII props lang ni BBM. Walang budget, walang opisina, walang staff. It's doomed to fail. Hindi lang yon. Sinabi rin ni Mayor Magalong na ang delayed na delayed. Ang gusto nila, slow down. Si Mayor Magalong, nung inappoint siya sa ICI, hindi naman sinabi na advisory lang yung position niya. Naki-imbestiga talaga siya. Since it's an investigating committee, nag-imbestiga talaga siya. Nagalit si BBM kasi sabi, advisory ka lang. Wala, anong problema nitong mga to? Hindi ko po naririnig yung balita na yun. Sabi ni Klang, hinuli daw si Kiko Barsaga. Wala po akong information on that. As far as I know, pinaiimbestigahan siya ng Kongreso for violations of the disciplinary rules ng Congress. Wala po akong naririnig na mayroon siyang criminal case. Sabi ni IntelliCare Family, bakit po nananahimik si Senator Alan Peter Cayetano? Member po ba siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi kung hindi, hindi siya kailangan magsalita. At kung hindi rin naman siya chairman or vice chairman, bakit iisipin ninyo na lahat ng senador ay kailangan magsalita? Ang unang-unang priority talaga dyan ay yung mga miyembro. Ngayon, kung miyembro naman siya pero hindi naman siya required na umattend, pwedeng hindi na hindi siya, pwede namang hindi siya magsalita. Bakit kailangan?
Hindi ko naintindihan, bakit kailangan? Kailangan ba lahat ng senador sasawsaw dun sa issue? Sabi ni JUP, constitutional ba ang ICI? Saan kukunin ang budget? Yung budget, hindi pwedeng manggaling yan sa GAA. So, pwede sa discretionary ng Office of the President. Mayroong power ang presidente to organize the executive. So, pwede siyang mag-create ng mga agencies. He can create ad hoc committees kasi hindi naman siya permanent body. Sabi ni Bob, senior citizen na po ako, dapat tulog na ako ganitong oras, pero inasahan ko po vlog nyo kagabi. Nakakatalino po para hindi po magka-dementia. No, I'm sure hindi pa po kayo aabutin yan kasi you're still interested in current events. So yung mga ganyan, if you still continue to study and to acquire new knowledge, yan po ay nakakabata ng brain. So, congratulations po. Mag-follow po kayo ha. Or I think dito, subscribe ang tawag. Ano po ang pwedeng gawin ng Pinas para pauwiin si Zaldico? First of all, wala namang death threat sa buhay niya. If meron, pwedeng mag-provide ng security ang government. Ganito kasi yon, mayroon tayong karapatan, freedom to travel. Di ba? Yung mobility natin, hindi pwede yan i-restrict. May kalayaan tayong mag-ikot-ikot, lumipat ng bahay, given yon. Pero pwedeng i-restrict yung kalayaan na yon kung ikaw ay may kaso. So ang kailangan po ay sumulong na yung kaso ni Zaldico. Kapag sumulong na yung kaso niya, then kunwari, ma-file yan sa ombudsman. Kapag may finding of probable cause, pwede na pong i-cancel yung kanyang passport. Pero ang ginagawa ng executive sa ibang mga tutol sa administrasyon, katulad ng ginawa nila kay Attorney Harry at sa ilang mga ang tingin nila ay kalaban ng administrasyon, niyakausap nila yung mga embassies at hinihingi ng pagkakansela ng visa. So ito yung dapat tinatanong natin. Uy, maraming salamat kay Hasul. Ito dapat ang tinatanong natin. Noong si Harry Roque, wala pa siyang warrant of arrest. Wala pa siyang kahit ano. Congress lang ang naghahanap sa kanya. Kinancel yung visa niya to the US. So, ito ba ay tama? May pinakiusapan ng administrasyon yung US para kansilahin ang kanyang visa. Ang tanong, gagawin ba ng administrasyon na ito para dun sa Zaldico? Yan ang abangan natin. Kasi obviously, iba yung trato ng administrasyon na ito kung kaalyado nila yung corrupt as compared dun sa kung mayroong issue against somebody na tutol sa administrasyon. Sabi ni Cesario, kaya malakas ang loob ni ex-Speaker Martin noong December 23, 2024 sa meeting nila ng top brass ng AFP ay may isang nagsabi na we will watch your back, sir. Talaga, may nangako ng ganon. Sana siya lang. Sana hindi na we. Di ba? Sabi ni Arnold, si Vico Soto daw po ang papalit kay Mayor Magalong. Paano yun? Akala ko ba ang sinasabi nilang issue kay Mayor Magalong ay kung maaari siyang manatili na mayor at while at the same time being a member of that investigating committee. Kung si Vico Soto ipapalit nila, ano yung pinagkaiba? Ngayon, si Vico Soto, mayroon din possible conflict of interest dahil siya po ay tumutol na sa mga diskaya. Will he be fair to the diskayas or to any of the contractors? Yan ang magiging katanungan. Kasi these are the exact same issues against Mayor Magalong. Sabi ni Southside Story, meanwhile, wala pa rin na-accomplish ang BBM admin. Sabi ni Foreign Glassworks, kung kalaban siguro nila ang mga korap ngayon, matagal nang na-solve ang mga kaso, ipahuli nila agad. True. Sabi ni Ma'am Elenita, nung nabanggit ni Master Sergeant na somewhere in Malacanang nag-deliver din sila, si Lacson biglang nag-interrupt. Di na natuloy ang tanong ni Senator Marcoleta. I'll let you in on a secret. Well, not a secret. Everybody knows this. But parating mayroon niyang instructions from Malacanang. Kaalyado ka man or hindi, marating sinasabihan dun sa mga investigasyon that are related or that are relevant na huwag idadamay ang pangalan ng unang ginang. Standing orders po yan sa kahit na sinong senador at kongresista at pati sa mga cabinet officials parati po yung sinasabi. So, yun lang po. Hindi ko alam kung mayroon for this particular event or this particular issue, pero alam ko standard yan. Parating mayroong instructions na sinasabi na
huwag idadamay ang pangalan ng unang ginang. So whether it applies to this one, we're not actually sure, pero we know that this is a standard warning. Para dun sa humihingi ng paliwanag tungkol sa asawa ni Senator Marcoleta, na-discuss na po namin yan tungkol sa independent directors. Na-discuss na rin po namin yung tungkol sa pagre-resign ni Mayor Benji. Check nyo po yung live namin kahapon. Sabi ni MMC, nakakahiyang naging Ilocano yang si BBM. Ngek. Hindi po. Sabi ni Sky, si Marcoleta po pala yung asawa daw niya at si Diskaya friendship. Actually, hindi po yan ang sinasabi doon sa Billionaire article. Ang sinasabi ay si Mrs. Marcoleta ay independent director ng isang insurance company kung saan nag-apply at nakakuha ng bond yung mga Diskaya para doon sa kanilang mga proyekto. Medyo malayo po yun kasi ang isang independent director ay hindi po nagmamay-ari ng kumpanya. Hindi sila real shareholder, nominal lang, isang share lang binibigay sa kanya at iniuupo siya to keep the board good. Kumbaga, kaya independent, nire-require yan po ng Securities and Exchange Commission na mayroong tumitindig na isang independent director who cannot be fired or removed para mayroong taga-fiscalize doon sa board. Yan din po kasi ang naging issue noong si Popo Lotilla ay inappoint na secretary ng Department of Energy dahil siya ay umuupo din as an independent director of one of the Aboitiz power companies. Okay? Sabi ni Joseph, si Soto at Lacson po, di ba nasa ticket ng PBBM, may posible po bang nakinabang sila sa kinurap ng Romualdez ko at BBM na pondo nung midterm elections? Well, anything is possible. Pero para maakusahan, kailangan mag-provide muna tayo ng evidence. Sabi ni Teach Ginny, this government is so paranoid. Kasi pag gumagawa sila ng, how do you call this, kasalanan, they imagine na ginagawa din ng mga kalaban nila yon. Yung kumbaga, usually yung mga nang-aakusa, it's because they know deep inside that they are capable or probably do the same thing. Sabi ni Nemazing, nakapagtataka nga po, nakapag-background check agad kay Gutesa, tapos sinabi pa ni Tulfo na galing Malacanang daw. Sino? Si Gutesa? Mariosep. Sabi ni Pao, daming ahensya ng executive department, wala pa rin usad sa mga big fish. Nakakalungkot. Sabi ni Nilzy, hello ma'am, napaliwanag na po, tapos na po. Sabi ni Josh, sisiraan lang nila ang credibility ng mga pinapalit nila sa mga posisyon, Cheese, Magalong, D at Vico Soto. Sabi ni Ma'am Marlene, medyo nakakabahala talaga yung paglilibot ni Saldico sa ibang bansa. Baka magpa-plastic surgery na yan, di imposible sa dami ng pera niya, pwede niya yung gawin. Pero mahihirapan siya palitan yung height niya. Ay, sabi ni Good Karma, 66 na po ako today and nagagalit mga apo ko kasi need ko daw matulog. Sorry po. Kaya lang yung time difference makes it really difficult for me to hold this earlier. Kasi pwede niyo naman panoorin sa replay ito, sir. So baka sa akin din magalit yung mga apo ninyo. Wala akong laban-laban diyan. Sabi ni Niels, sana madam, maraming pang lalabas na witness out of 90 na nagtatrabaho kay Saldico. Hindi natin dapat inaasa sa sana yan. Unang-una, ano pa ba ang kailangan natin? Ang dami ng ebidensya. Alam nyo ba na sa court, mabigat na ebidensya yung positive identification, yung pag tinuro ni former Marine Sergeant, yung si Zaldico at yung mga lugar kung saan niya hinatid, yung mga bagahe and all that, mabigat po na ebidensya yan. Sa totoo lang. Plus, nakakatulong din na Marines yan kasi ang Marines talaga, honorable yan, general rule. I'm not saying na lahat without exception ay matino. Siyempre, merong mga exceptions yan. But as a rule, strict ang mga yan. Paano pwede po bang mag-apply? Sabi ni YLK. Pwede po bang mag-apply ng asylum si Ko? Bakit? Anong gagawin niyang basis for applying for asylum? Siya po ba ay persecuted? Tumatakbo lang siya, kumbaga tumatakbo lang siya from a possible court case, but that doesn't mean he's persecuted, nor is he being persecuted politically.
Sabi ni Palaboy Pulubi, di ba dapat may pinirmahan si Mayor Magalong na terms and conditions or definition of work sa ICI bago siya napasali? Ano yung word of mouth lang ni BBM na budol tuloy si Mayor? Meron pong executive order. Yun po ang naging basihan. Yung EO that created the ICI will be what he will follow. Hindi naman po siya nabudol. Well, not in that sense. Sinusunod nga lang niya yung yung nasa EO. Pero si BBM po yung yung may onus. He has the burden. Kasi ano ba yung body? 'Di ba investigative committee siya or commission? So, anong gagawin ni Mayor Benji? Hindi naman sinabi sa kanya na you are a consultant or an advisor, that you are there in an advisory capacity. Walang ganun. So, since it's an investigative committee, tama siya to assume na mag-iimbestiga siya unless stated otherwise. Ang burden dito ay kay BBM, hindi kay Mayor Magalong. Parang pinalalabas niyo, ano kayo, victim blaming. Di ba, pinalalabas ninyo na si Mayor Magalong pa yung mali ng assumption. Ang linaw naman sa executive order that the ICI is an investigative body. Bukod pa dyan, dating pulis si Mayor Magalong. So, it's fair for him to assume na kaya nga siya nilagay dyan ay dahil sa kanyang capacity to investigate. Sabi ni Sky, may CCTV naman at security logbook sa gate pagpasok nila sa village ni Romualdez. Pwede po ba yun as evidence to prove na naghatid si Naguesa sa bahay ni Romualdez? That's corroborative, yes. Sabi ni Balasodor Vegas, pari na lang o obispo pumalit kay Magalong. Ano naman ang capacity ng mga yun? Ano na po kaya mangyayari sa Senate hearing? Parang moron-moron na lang nangyayari. Nagtatakipan na lang. Si Senator Marcoleta na lang lumalaban. Sabi ni, ano ba to? Jinx, naalala ko yung kwento ni VP while campaigning pa sila, katabi niya si MR sa plane. Nagre-reklamo si MR na wala daw campaign funds and then MR said, di bali babawi ako o babawiin ko. Hala. Sabi ni Claire, sa tingin ko may bagong nalaman si Magalong at pinahinto siya. Yes, actually. At sinabi naman ni Mayor Magalong, he was looking into the flood control mess already, pero sabi niya, nagtataka siya bakit pinababagal ni Presidente yung investigation. So why the slowdown? Ang slowdown yan, matagal na po nating sinasabi at unang-una, papaalala ko, unang-una ang Luminous na nag-point out na si Presidente puro daldal at puro kabagalan lang sa investigasyon ang ginagawa. Para and the only thing that we can see, the only reason that we can see that he is doing this is para hindi talaga mahuli yung mga may sala. May pagkakataon na tumakbo o magtago ng mga dokumento. At tanungin ninyo, may mga kaibigan tayo sa loob ng Kongreso na nagsabing ang daming paper shredders the day before Martin Romualdez stepped down as Speaker. Ulitin ko may mga nagsabi na gano'n na taga dun sa loob. Now, I'm not saying this because I have personal knowledge. What I'm saying is that there are people who are telling us na gano'n ang nangyari. So yung slowdown is obviously a ploy para para ang mahuhuli lang are those who are incapable of leaving the way that the big fish are leaving. Sabi ni AR, napaka-fresh mo ngayon, ginawa mong vitamins ang stress. Sabi ni Emmanuel, gusto ko yung mga galawan ni Senator Marcoleta, may tactics siya na hindi nila agad-agad mababasa para lang mailabas yung tunay na may salarin. Sabi ni Gising na Pilipinas, 2028, nag-delay sila para magwalis ng evidence. Sabi ni Cardo, mali ang term na ginamit, boss, talagang mahusay si Magalong, pulis yan, mas mahusay nga lang talaga si BBM Dumiscarte. Mahusay ba yan? Kung mahusay si BBM Dumiscarte, hindi siya nahuli. Sabi ni babaeng dalawa, kung babanggain nila si Marcoleta, siguruhin lang nilang maibubuwal nila para silang nagtampo sa 20 pesos na bigas. Oo nga eh. Thank you kay Gising na Pilipinas. Sabi ni Ryu 619, we're at the stage of hungry for change until when nakapasan ang krus na naka-vertical ang flag of the... Parang ang labot nito. Ang daming kulang na words. Sabi ni Fear Not, this is really painful for Senator Amy,
who, as the eldest child of the former president, devoted 36 years of hard work restoring their family name, destroyed in the blink of an eye due to greed. I agree. Sabi ni Maria, hindi pinondohan sila Mayor Magalong, walang staff, tapos di akalain na magtatrabaho, di ba? Hindi naman style ni Mayor Benji na maging tamad eh.